Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At eto na po. Ang pagpapatuloy ng kwento ng Ang Sabongero ng Camposanto. Ikasyam na bahagi. Pakinggan natin. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Himatay na ako! Naubusan ako ng dugo! Tulong! Impong ko! Impong! Sigaw pa ni Unyo. Pasigaw-sigaw ka bang nalalaman? Nahiwa lang naman yung hintuturo mo. At dahil din yan sa kabugukan mo, sambit pa ni Kuya Berto. Anak Berto, pakikuhaan mo nga ng dahon ng damong Maria para kumampat ang pagdurugo. Utos pa ni Chong Alejo. At kaagad-agad ay pumitas na mga dahon ng damong Maria si Kuya Berto, na marami naman ang nasa paligid. Ito nguyain mo maigi Hindi yung puro kang ngawa. Sambit pa ni Kuya Berto pagkakuha ng mga dahon ng damong Maria. Kuya Berto, bakit parang ang dami naman yata ng kinuha mong damong Maria? Para kang maglalako niyan. Maglalako ka ba ng damong Maria? Dagdag pa ni Unyo. Manahimik ka na dyan, bugok. Kung ginamit mo kasi kokote mo, hindi ka masusugatan ng ganyan. Tugon pa ni Kuya Berto. Pagkatingin ko, ay medyo marami nga ang dahon na kinuha ni Kuya Berto. Sa palagay ko, ay parang halos isang bilao ang laman nito. Sambit ko sa aking sarili. Ngunguyain ko ba lahat ng dahon na yan, Kuya Berto? Tanong pa ni Unyo. Ano pa ba? Alangan naman kami ang ngumuya niyan. Sino ba yung bugok na nasugatan? Hindi ba ikaw? Di ba ikaw yung nasugatan dahil sa katangahan? Kung ket wala nang nagawa pa si Unyo, kung hindi ngatain ang halos isang bilao na damong Maria. Ilang sandali pa, ay halos hindi na maipinta ang mukha ni Unyo dahil na rin sa pait ng damong Maria. At nang kumatas na ang damong Maria sa pagngata ni Unyo, ay saka yun inilagay sa sugat ni Unyo at agad-agad na naampat ang pagdurugo. Para yun lang ang nangyari sa'yo. Para ka ng inahing manok na putak ng putak. Pangaasar pa ni Kuya Berto. Nung bigla namang tumayo si Unyo at pumamewang. Nakita nyo naman yun, di ba? Matatarian ko na sana yung pulang manok Sambit pa ni Unyo. Anong matatarian? Tinulungan ka nga ni Pidyong. Tugon naman ni Kuya Berto. Kuya Berto, nakialam lang sa akin si Pidyong. Kung hindi siya nakialam, ay ako ang nakalagay ng tari. Kaya napansin ko kanina pa yan si Pidyong Unang-una, yung pulang tandang, inunahan niya ako sa pagkuha. Ngayon naman, sa paglagay ng tari, inunahan niya rin ako. Sambit pa ni Unyo. Sino Kuya Berto naman, ay tawa ng tawa, pati si Kuya Baldo. Alam mo Unyo, kung hindi ka tinulungan ni Pidyong kanina, malamang sa malamang, nagilitan na yung liig mo ng pulang manok na yon at kamuntikan ka pang paluin ng tandang. Hindi ka marunong humawak Pasalamat ka kay Pidyong at nabuhay ka pa. Puro ka kahambugan. Tugon ni Kuya Berto. Ganun ba? Ganun ba, Pidyong? Naging tugon na lamang ni Unyo. Salamat Pero ang totoo, Pidyong, kung hindi ka nangialam, malamang ay nagawa ko yung sinasabi ni Chong Alejo.
Ako yung nakapagtari talaga. Gusto nyo, Chong Alejo, ulitin ko ang paglagay ng tari. Sambit pa ni Unyo. Nakawag na. Baka hindi lang pagtili ang gawin mo eh. Nasugatan ka lamang sa iyong tuturo. Halos himatayin ka na. Tugon pa ni Kuya Berto. Nakawag na, Unyo. Magtigil ka nga. Baka hindi lang pagtili ang gawin mo. Nasugatan ka lamang sa iyong tuturo. Parang hihimatayin ka na eh. Tugon pa ni Kuya Berto. Pero Kuya Berto, ang ibig sabihin nun, Kuya Berto, ay hindi matatarian yun ni Pidyong kung wala ako. Kung wala ako sa tabi niya. Ibig sabihin, kaming dalawa ang nagsanib puwersa para magawa lamang yun. Hindi ba? Sambit pa ni Unyo. At sabay pamewang muli ni Unyo. At bahagyang itinaas ang kanyang malapaliparan na noo habang bilib na bilib sa kanyang nagawa kung meron man. Ako naman ay napayuko na lamang sa kakatawa. Dala na rin ang kayabangan talaga nito ni Unyo. Manahimik ka na nga, Unyo. Akala ko nga ipapanawang ka na ng ulirat kanina. Nasugatan ka lamang sa daliri. Unyo, manahimik ka na nga. Alam mo ang totoo, akala ko ipapanawang ka na ng ulirat kanina. Inasugatan ka lang naman sa daliri. Ngayon gusto mo pang subukan mag-isa. Malamang sa lamang, baka balatan ka ng buhay ng pulang tandang na yan, na napakatapang pa naman, sambit pa ni Kuya Berto. Pero napansin ko lamang talaga kanina, na kapag si Pidyong na ang may hawak ng pulang manok, ay tila umaamo ito, kumakalma. Napansin nyo din ba yun? Tanong pa ni Kuya Berto sa amin. Mahusay ang iyong naging pagmamatsyag, anak. At tama ka, Berto. At si Pidyong lamang din ang nakagawa ng maayos na paglalagay ng tari sa pulang tandang. Bigla namang tugon ni Chong Alejo. At sabay hawak muli sa aking uluhan at kinuskus-kuskus ang aking buhok na parang tuwang-tuwa. Galing mo, anak. Hindi man laban nagpapasag ang pulang manok pag ikaw ang may hawak. Sambit pa ni Chong. Nang biglang magsalita si Unyo. Chong Alejo, hindi nyo rin ba napansin? Nakasama ako ni Pidyong nung tinarian ng manok. Hindi niya magagawa yun kung wala ako. Di ba, Pidyong? Sabihin mo, Pidyong, kung wala ako, di ba? Pagpupumilit pa ni Unyo. Ako naman, na habang natatawa sa mga pinagsasabi ni Unyo, ay ngayon ko lamang din napagtanto. Ninatarian ko nga talaga. Nalagyan ko ng tari ang pulang manok at nagawa ko ito na kagayang-kagaya ng pagkakatari ni Chong Alejo. At kitang-kita ko ang galak sa mukha ni Chong nang magawa ko yun. Lalong-lalo na nang ilapag ni Chong sa may lupa ang pulang manok na nakalagay na ang tari na ako mismo ang nagtari. At tila kung kanina ay mukha na itong matapang, ay higit palalo ngayon. Na parang kahit anong sandali lamang, ay handa na itong lumaban. Bukod pa riyan, ay napakatikas ng tindig na ito. Lalong-lalo pa, nang nalagyan ng tari. At sa pagkakatingin ko, ay maayos na maayos ang pagkakalagay ng tari na ito. Na parang hinulma ang tari para sa paa mismo ng pulang tandang. Kung kaya't hindi ko na inintindi pa ang mga pinagsasabi pa ni Unyo. Pero wala itong tigil. Walang hinto sa kakasalita at pinagpipilitan na hindi ko magagawa yun kung wala siya. Ngunit hindi ko na yun inintindi pa. Maaaring tama si Unyo
Pero sa nakita ko, ay parang nakaramdam din ako ng kakaibang tuwa. Nagawa ko ang pinapagawa ni Chong Alejo. Ibig sabihin ba niyan, Chong, ay natuto na si Pidyong? Kaya ang ibig sabihin niyan ay maaari na siyang magsabong. Kaagad na tanong ni Kuya Baldo kay Chong Alejo. Nang bigla naman magsalta si Unyo, hindi pa pwede. Sambit ni Unyo. Paano siya magsasabong? Dapat ay may kalaban siya. Alangang magsabong siya mag-isa. Ano yun, gagamba? Tugon ni Unyo. Chong, asan na ho ba yung tare? May tutusukin lamang ako. Sambit pa ni Kuya Baldo. Kuya Baldo, nagbibiro lamang ako. Hindi ka na mabiro, Kuya Baldo. Sambit naman ni Unyo. Pero syempre, habang naririto ako, at tinuruan ko si Unyo na magtari, at tinuruan ko din siya na mamili ng panabong, kaya habang naririto ako, ay maaari na siya magsabong. Sambit pa ni Unyo. Tatandaan mo yan, Pidyong, ha? Kung magsasabong ka, dapat ako ang lagi mong nasa tabi. Tandaan mo yan, Pidyong. Pagmamalaki pa ni Unyo. Hindi ko tuloy malaman kung nagpapatawa lamang si Unyo. Hindi ko tuloy malaman kung nagpapatawa lamang si Unyo. Dahil konti na lamang, baka buntalin na siya nila Kuya Baldo at Kuya Berto sa kahambugan niya. Pero may bahid ng katotohanan ng sinabi ni Unyo. Nakomportable ang aking pakiramdam kapag kasama ko si Unyo, lalo na kanina. Habang naglalagay ako ng tare sa pulang tandang, hindi ako nakaramdam ng kaba. Nung katabi ko si Unyo, mga bagay na naglalaro sa aking isipan. Ngunit sa katanungan ni Kuya Baldo, ay walang itinugon si Chong. Ilang sandali pa, ay nagsalita pang muli si Kuya Berto. Kaya lang, Chong, hindi kaya magalit sa amin yan si nanay. Lalo na kung malaman niyang magsasabong kami. Tanong ni Kuya Berto. Ayaw na ayaw ni nanay na magsasabong kami. Dagdag pa ni Kuya Baldo. Di wag nating ipaalam, problema ba yun? Wag nating ipaalam na magsasabong tayo. Ako lang bahala dyan. Sambit na naman ni Unyo. Maaring mayabang si Unyo. Pero sa mga ganyang bagay, ay maaasahan siya. Sa mga ganyang bagay, maparaan yan si Mokong. Madiskarte ba? Tamang sinabi mo, anak Unyo. Biglang tugon ni Chong Alejo. Pansamantalang ilihim niyo muna mula sa inyong ina ang inyong gagawin, mga anak. Pagsang-ayon ni Chong kay Unyo. Basta, kung buo na ang inyong kalooban na lumaban, ay dapat magkakasama kayo. Huwag kayong magkakanya-kanya. At ililihim ninyo ang naganap dito. Tatandaan nyo yan, mga anak. Paalala pa ni Chong. Pero sa ngayon, ay hindi pa kayo maaaring lumaban ng tuluyan. Meron pa kayong dapat matutunan. At iyon ang pinakamahalaga. Sambit pa ni Chong. Biglang naging seryoso ang paligid at agad na unawaan ang nais ipabatid ni Chong. Lahat naman kami ay tumalima sa paalala na yun ni Chong Alejo. Kaya lang, Chong, nauunawaan ko po na kung magsasabong kami, kailangan naman po namin ng pampusta. Sa hirap po ng aming sitwasyon ngayon, saan ho kami kukuha ng pampusta? Tanong ni Kuya Baldo. Di si Unyo na lang ang itaya natin.
Biglang sagot naman ni Kuya Berto, kung kaya't nagtawanan muli kami. Ilang sandali pa ay nagsalita naman si Chong Alejo. Sa pamusta mga anak, ay huwag kayong mag-alala. Alam nyo bang, kakabenta lamang ng mga kopra neto nung nakarang linggo. Kung kaya't ako na ang bahala sa pamusta ninyo. At bukod pa riyan, ay bibigyan ko pa kayo ng panggasta ninyo na para sa inyo lamang, na ibigay ninyo para sa inyong ina. At yun ang gamitin yung panggasta ng ilang linggo. Kung kaya't huwag kayong mag-alala mga anak. Huwag kayong mag-alala. Huwag niyong isipin yan. Maraming salamat, Ho Chong. Sabay-sabay naming pasasalamat. Ibig sabihin ho niyan, Chong, maaari na ho kaming bumalik sa amin. Tanong pa ni Kuya Baldo, at tumango lamang si Chong Alejo. At kagaya kanina, ay nag-aaya ng pauwi si Chong Alejo. At dumaan muli kami sa kawayanan. At pagkalusot sa kawayanan, ay tumambad kaagad ang koprahan. At kagaya kanina, biglang naglaho ang manukan na pinanggalingan namin kanina. At si Mang Delfin ay nakita namin agad nakahiga sa mga lunti ang damuhan, malamang dahil sa sobrang pagod sa pagbubuhat ng mga sako ng kopra. Pidyong, anak, pakigising mo na muna si Mang Delfin upang makauwi na tayo. Baka abutan tayo ng dilim. Utot pa sa akin ni Chong Alejo. Sige po, Chong. Habang patungo naman ako kay Mang Delfin, ay nakasunod sa akin si Unyo. Pidyong, tatandaan mo sinabi ni Chong, ha, na lagi tayong magkakasama. Sambit ni Unyo habang nakabundod sa akin. Ano, Unyo? Isasalansan ko na ba sa'yo ang 3 sako ng kopra? Bigla kong biro kay Unyo. Ang sinasabi ko, Pidyong, ay yung sinabi ni Chong Alejo kanina. Wala namang binanggit si Chong na maghakot ng kopra eh. Tugon ni Unyo. Eh di ba kaninang yabang mo? Sabi mo 3 pang bubuhatin mo sabay-sabay. Haha, hindi ba? Kaya ka napatawad kanina? Sabay tawa ko. Pidyong, ang sinabi ni Chong Alejo ang intindihin mo. Hindi kung ano-anong sinasabi mo. Seryosohin mo ang mga sinasabi ni Chong Alejo. Pidyong, hindi yung ginagawa mong biro ang lahat. Buti nilang naririto ako. Sapagkat ako lang ang sumiseryoso kay Chong. Sambit pa ni Unyo. Hindi ko na lamang inintindi si Unyo habang naglalakad. Pagka-uwi, ay kagaya ng isang gabi, ay naghanda ng masarap na ulam si Chong para sa amin. At dahil sa aming mga ginawa maghapon, ay nakatulog ako ng maaga. At dun muli ako sa labas nila Chong nakatulog. At habang nasa kalaliman ng tulog, ay bigla na lamang akong naalimpungatan nang may gumising sa akin sa kalagitnaan ng aking tulog. At pagkamulat ko, madilim pa ang paligid. Napakadilim pa. Sa tingin ko'y hating gabi pa. At ilang sandali pa, ay may nagsalita. Anak, gumising ka. Gumising ka, anak. At sumunod ka sa akin. At hindi ako maaari magkamali kung sino ang nagsalitang yun. Ang boses na yun ay mula kay Chong Alejo. At siya rin ang gumising sa akin nung 10 oras ng gabi na yun. Hindi ko alam kung bakit. Pero sumunod na lamang ako kay Chong Alejo. At sa pagsunod ko, ay hindi ko na alam kung saan kami nagpasuot-suot, sapagkat napakadilim pa talaga ng paligid.
ilang sandali pa ay nakaramdam ako ng pagkakilabot sapagkat may natanaw ako. May natanaw akong napakaraming kandila ang nakasindi. Hindi ko alam kung para saan ito at kung anong ritual ito. Pero sa tanawing iyon pa lamang ay talagang kikilabutan ka na. Pero sa kabila ng pagkabigla ko at kilabot na naramdaman ko, ay sumunod pa rin ako kay Chong Alejo at hindi ako nagpadala sa takot at pilit kong tinatagad ang aking kalooban kahit nangangalisag na ang aking mga balahibo. Ilang sandali pa, biglang tumigil sa paglalakad si Chong at dahil dun ay kamuntikan pa nga akong mabangga sa kanyang likuran dahilan upang mapalingon sa akin si Chong Alejo. Mabuti naman anak at hindi ka nakaramdam ng takot o kinabahan man lamang at sumunod ka pa rin sa akin. Sambit ni Chong. Opo Chong. Naging tugon ko na lamang kay Chong Alejo. Pidyong anak, itong nakikita mo na ito, itong nasa harapan natin, ito ay ang aking altar. At hindi lahat ay nakakaalam tungkol dito. Isinama kita dito anak sapagkat sinusubukan ko ang katatagan ng iyong kalooban. Sambit pa ni Chong Alejo. Chong, matanong ko na lamang din po. Bakit niyo po ako isinama rito? Ito na po ba ang pagsubok na sinasabi ninyo? Tanong ko. Kasama yan sa pagsubok, anak. Ngunit hindi pa ito ang kabuuan. Parte lamang ito. At ilang sandali pa ay may iniabot sa akin na maliit na papel si Chong Alejo. Buksan mo ang papel, anak. At sabihin mo sa akin kung may nakikita ka ba sa may papel. Tanong ni Chong sa akin. Pagkabuklat ko ng papel, ay nakakita agad ako ng mga sulat na parang sa bulate. Pero sa hindi ko may paliwanag, ay nagagawa kong basahin ng mga ito. Chong, meron po akong nakikita. Pero parang mga wikang banyaga po ito. At kakaiba po ang pagkakasulat. Hindi parang sa Tagalog. Tugon ko. Subalit hindi pa ako tapos magsalita. Ay nagsalita agad si Chong. Magaling. Magaling anak. Magaling na magaling, Pidyong. Hindi talaga ako nagkamali sa iyo, anak. At habang binabanggit ni Chong Alejo ang mga katagang yun, ay todo ngiti si Chong sa sinabi kong iyon. Bakit po Chong? Bakit yung po natanong? Paano po kung wala akong nakita sa papel na yun? Tanong ko. Sapagkat anak, kung wala kang nakita, ay babalik na tayo sa atin. Ang ibig sabihin nun, ay hindi tayo pumasa sa pagsubok. At lalo akong kinilabutan sa uling sinabing iyon ni Chong Alejo. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers. Sobrang salamat po sa lahat po ng ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At sobrang salamat din po sa suporta, sa pakikinig po at patuloy po na pagsuporta sa ating channel. Lalong-lalo na po
sa mga matatagal na pong tagapakinig ng ating channel. Mga OFW listeners po na mula po sa iba't ibang panig po ng mundo, maraming salamat po. Ganun din po sa mga listeners po natin na mula po sa iba't ibang panig po ng kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. At ganun din po sa mga nagpapadala po ng mga kwento po sa ating channel po. Maraming salamat po sa inyo. Sobrang laking pasasalamat. At sa kabila po ng pagpapahinga po natin ng matagal-tagal, ay patuloy pa rin po ang inyong suporta. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Hads dyan po sa may Saudi. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig at ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po sa Diet Family dyan po sa may Kalinog, Iloilo. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Val Diet. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss June G. Alcantara. Boss, maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Robert Fidelis dyan po sa may Doha, Qatar. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Ingat po kayo dyan palagi sa Doha. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Annabel Apruebo. Pasensya na po at hindi ko po kayo na i-shoutout agad, ma'am. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ganun din po kay Boss Baby Langka. Maraming salamat po. Kay Ma'am Annie Viloria, maraming salamat po. Kay Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK, maraming salamat po. Kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar, maraming salamat po. Kay Ma'am Liza Arcega, maraming salamat po. At shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant dyan po sa may Bocandalia 3, Imus, Cavite. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Fernando Marcos dyan po sa may Antipolo, maraming salamat po. Kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany, maraming salamat po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Kay Boss Hads dyan po sa may Saudi, maraming salamat po. Shoutout din po sa mga kaibigan po ni Boss Benji na Boss Rudy The Boy Valera and family, Ma'am Ritz Consulta and family, kay Boss Sir Christian Vergara and family, kay Eman Cueto and Ariel Cueto and family, kay Boss Rodelio Jelay Maglinaw and family, kay Boss Ted Williams Amutan and family, shoutout po sa inyo. Kay Boss Fasio Hernandez and family, shoutout po. At sa Dangkalan family, at sa 3 angels po ni Boss Benji na sina Eliza Bryce, Alia Briel, Olivia Norin Elise, at sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylin Dangkalan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Sobrang salamat po sa suporta. Kay Boss Carmelo Aroy, boss, shoutout po. Kay Boss Malvin Esguera, shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Imelda Pasua, ma'am, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po sa inyo, ma'am. Maraming salamat po. Kay Ma'am Rosie de Mesa, ma'am, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. God bless po sa inyo at sa inyong family. Kay Boss Klein Henry C, shoutout po. Sa Villaruel family, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Kay Boss Rene Villaruel, shoutout po sa inyo. Kay Boss Ariel Del Mundo, dyan po sa may Brunei, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi. Ganun din po sa Pan de Pain Bake Shop at Trent Agusan del Sur. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Robin Salvador, shoutout po. Kay Boss Marlon Bagunbon, shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Roel Mualia, shoutout po. Kay Boss Anton Nakan at kay Boss Norbayan Gumilong, shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay kay Boss, mula po kay Boss Jaino Din, shoutout po sa inyo. At kay Boss Jaino Din, dyan po sa may Saudi, shoutout po sa inyo, boss. Maraming salamat po at ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po kay Boss Jing Fensalida,
ang ating silent listeners, maraming salamat po sa inyo, boss. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Michael Mojica ng Tagaytay, boss, shoutout po. Kay Boss Jonathan Alano dyan po sa may Bicol, shoutout po sa inyo. Shoutout po sa inyo at sana po yung maayos lang po kayo dyan, lalo na po sa nagdang bagyo po. Ingat po kayo dyan palagi. Kay Boss Joel Cabaog, shoutout po. Kay Boss Paul Adlaon, boss, shoutout po. Kay Ma'am Yolanda Ramirez dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po sa inyo. Kay Boss Jobert Lasartan, shoutout po sa inyo. At sa may King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Igan Orgia dyan po sa may Tagkawayan, Quezon, shoutout po sa inyo. At sa mga taga Libutan, Mamasapan ng Maguindanao, shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Gino din, shoutout po sa inyo. Kay Boss Julius Apara, shoutout po. Kay Boss Ryan Pilaes dyan po sa may New Zealand, maraming salamat po. Isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po, boss. Kay Boss Bernard Pineda, boss, shoutout po. Shoutout din po sa mga Catmon Boys dyan po sa may Makati. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Rene Villarville. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Salvador family, kina Donna Salvador, Andrea Von Salvador, Alita Salvador, at kay Kaiska Salvador. Mga silent listeners po natin dito sa may Pundisyon, Santa Cruz, Angat, Bulacan, shoutout po sa inyo. Ang pagbati po ito ay mula po kay Boss Randy Salvador. Boss, shoutout po, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Vilma Verano dyan po sa may Banawa, Cebu City. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Roel Verano, shoutout po. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Roel Verano, shoutout po. Daghang salamat, boss. Shoutout din po sa family po ni Boss Aquila Misahon dyan po sa may Barangay Niogan, Pililla, Rizal. Shoutout po at maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss June Tupas. Boss, shoutout po, maraming salamat po. Nais ko lamang din pong i-shoutout ang asawa po ni Boss Val Dayot dyan po sa may Barangay Banban, Kalinog, Iloilo. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo dyan. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss June Tupas at sa mga kasamahan po niyang mga pulis dyan po sa may Tarlac City Police Station. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo yan palagi. Shoutout po sa inyo mga boss. Salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Chief Engineer ng LCT 908, Chief Engineer John Moises Tampos Bungkawil. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po sa mga kaibigan po ni Boss Benji. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Ingat po kayo palagi. Kay Boss Rudy Daboy Valera, kay Boss Rich Consulta, kay Boss Christian Vergara, kay Boss Ted William Amutan, kay Boss Rodel Jelay Maglinaw, shoutout po sa inyo. Kay Boss Pasio Hernandez, shoutout po sa inyo. Kay Boss Eman Cueto, shoutout po sa inyo. Kay Boss Ariel Cueto, shoutout po. At sa bayaw po ni Boss Benji, na si Boss James Mariano, at ang kanyang pamilya po, family po ni Boss James Mariano, shoutout po sa inyo. At sa 3 lovely angels po ni Boss Benji na sila Eliza Bryce, shoutout po sa inyo. Aliyah Briel, Olivia Norin Elise, at sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylin Dangkalan, shoutout po sa inyo. At sa lahat po ng nakikinig dyan po sa may Darasa, Tanawan City, Batangas, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. At kay Boss Benji po, shoutout po. At sa Dangkalan family, at sa buong kapuluan po ng Pilipinas, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Boss Benji, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya na po. Sa next po na shoutout, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po ulit sa inyo.